Kultura, kultura. Ano nga ba ang kultura? O, akala nyo si Queen Yasmin, no? Pero hindi. Ngayon, bigyan linaw natin kung ano nga ba ang kultura or what is culture. The culture of the Philippines is rich and diverse. So what do I mean by diverse? Basically, Philippines is ethnically diverse because of our Spanish, American, Japanese, and even Chinese ancestry or roots. And also, you can experience different culture in every part of the country. For example, in my hometown, Iloilo, we usually celebrate Dinagyang Festival, which is a religious and cultural festival, which held during 4th of January to honor Santo Niño. To conclude, culture is what a certain society, place, practice. Sometimes we call this as a social symbol, which could also refer to the customs, traditions, beliefs, practices, and also how we dress, our dialects or our language that we use, and even our religion that we practice. Hindi ako si Celine, and I will never be Celine. So stop comparing me to her. She could beat me, but she cannot beat my outfit. Way back when they tried, but something kept them waiting for this magic moment. At ilan yan sa mga halimbawa ng mapopular na culture sa Pilipinas. Ngayon, alamin at tuklasin natin kung ano nga ba ang popular culture at ang popular na culture na mayroon dito sa Pilipinas. Ngunit, mabalik ako. Ano nga ba ang popular na kultura sa Pilipinas o saan nagsimula ang popular na kultura ng Pilipinas? Tinatawag na ethnically diverse ang kultura ng Pilipinas. Unang-una dahil sa geographic location natin, kung saan tayo ay nasa Southeast Asia. At sumunod ay dahil sa mga sumakop sa ating bansa. Ito ay mga Espanyol, Amerikano, Hapon, o di kaya ang mga Chinese influences na mayroon ng ating bansa. Saan nga ba nagsimula ang popular na kultura ng Pilipinas? Ito ay nagsimula ng pre-colonial na period kung saan nagkaroon ng cultural foundation ang ating bansa. Dito natuklasan ang oral tradition kung saan mayroong ancestral heroes, mythical creatures, deities, o kaya naman yung mga oral story na hanggang ngayon pinapasa pa rin sa henerasyon natin. Ang mga mitolohiya, legends, at iba pang oral story na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga kabataan. Sumunod na dito ay ang music and dance, na kung saan ang instrumento o ang pagkanta at pagsayaw ay sinasamahan ng mga instrumento tulad ng kulintang na integral part ng mga ceremonies noon, katulad ng mga ritual o yung mga paglibing o kaya yung mga sayaw ng mga katutubo at iba pa. Ang isa pa dito ay ang craftsmanship, kung saan nung pre-colonial na period, ang paggawa ng damit ay ang paghahabi or ang weaving o kaya naman ang yung pottery, alam niyo yun? Ganon. Kung saan gumagawa tayo ng palayok at iba pa na hanggang ngayon ay sinasagawa pa rin at nagiging famous, di ba? Naalala niyo yun yung sa TikTok. Naging famous yung isang pottery creation sa Cubao Expo kung saan dinadayo pa rin siya ngayon. At ang pottery ay parte ng pre-colonial na period na hanggang ngayon ay isinasagawa pa rin ng mga Pilipino na parte ng ating history at ng ating culture. Sunod naman ay ang Spanish colonial era or ang Western influences. Dito natuklasan ang mga relihiyon at cultural activities. Isa na dito ay ang Roman Catholic na widely spread sa ating bansa. Marami sa mga Pilipino ang deboto o ang mga Katoliko. Dito makikita na hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng mga Pilipino ang impluwensya ng mga Espanyol. At isa pa dito, yung mga cultural activities, ito yung mga piyesta. Ang mga piyesta pala
ay nagsimula pa ng Spanish influence or Spanish era. Ang mga piyesta, hindi na siya kasing saya or kasing bongga nung dati. Pero hanggang ngayon, sineselebrate pa rin siya ng mga Pilipino. Dahil ito ay integral o isang malaking parte na ng kultura ng ating bansa. Isa na rito ay ang basaan ni San Juan. 'Di ba? Nung recently, nagkaroon ng issue tungkol sa basaan ni San Juan. Kung saan sa ibang mga Pilipino, sineselebrate nila to dahil ito ay parte na ng kanilang kultura. At sa iba naman, hindi na nila nakikitang necessary pa to. Especially na ito'y nakakaperwisyo. Nakita natin na may mga nasiraan palang laptop or yung mga papasok pa lang ng trabaho, nabasa na, 'di ba? So, makikita natin na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng mga Pilipino ang mga ganitong klaseng kultura na ibinahagi o ipinamana sa atin ng mga Espanyol. Sunod na dito ay mga theatrical forms. Ito yung mga sarswela. Hanggang ngayon naman, may sarswelo pa din, di ba? Makikita natin yan, especially kapag mahal na araw, may mga simbahan na nag-play or nagsasagawa ng sarswela. Sunod ay ang architecture. Art and architecture. Isa ito sa mga pinaka malaking ambag ng mga Spanish. Dito lang sa Intramuros, di ba? Makikita natin na ang ilan sa mga estruktura ay deeply Spanish influence. Mula sa churches, yung walls, at ibang mga bahay, makikita natin, prominent yan sa design. So, makikita natin na sa ilang mga churches dito sa Pilipinas, or kahit sa pupunta dito sa Pilipinas, makikita natin yung prominent design ng architectural design ng mga Espanyol sa mga churches natin. At iyon ay isa sa mga hanggang ngayon, di ba? Parte pa rin ng popular na kultura. At hindi lang yun. Minsan, di ba? Yun pa yung mga dinadayo ng mga dayuhan o ng mga foreigner dito sa Pilipinas. Kasi hindi lang siya masasabi nating simbahan. Minsan, nagiging tourist attraction na rin siya. Kasi nga, di ba, yung mga simbahan na yon ay itanayo. Like, 100 years, 200 years, 300 years nang nakakalipas. And hanggang ngayon, ilang bagyo nang dumaan, ilang earthquakes, at iba pa. Pero nakatayo pa rin siya, which is a reflection how strong these churches or buildings or ancestral houses are built for the people.